Kamusta Sir Paul at sa mga nakikinig ng kwento namin ng pinsan ko? Ako po muli si Edgar, ang probinsyano. May nabasa kasi akong isang comment. Sabi niya, naghihinala daw siya. Si Mang Kanor daw at ako, isa. Kumbaga, kabataan daw ako ni Mang Kanor. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Bata pa po ako no. Hindi pa ako senior na katulad ni Mang Kanor. Pero kagaya po ni Mang Kanor, isa rin akong albularyo. At alam nyo ba, base sa kwento ng tatay ko sa akin, ang lolo ko daw po na yumao noon ay kakilala si Mang Kanor. Pero sa ibang kwento na po natin pag-usapan yan. Pag-usapan na lang muna natin kung ano ang mga sumunod na nangyari sa kwento namin ng pinsan ko. Kinabukasan po nung gabing yon, hindi po nakabangon si pinsan. Nilagnat. Ang sakit daw ng buo niyang katawan. Natawa naman ako sa kanya. Ganoon talaga. Kahit naman ako. Nung first time ko magamit yung spiritual na lakas ko, nilagnat din ako. Sadyang hindi ko lang sinabi sa kanya yon. Kasi kailangan niya talagang maranasan yon. Kasama yon sa pagiging albularyo. Inalagaan naman namin siya ni Tita Claire. Pinsan, kaya mo ba akong pagalingin? Oo. Kaya naman. Pero pinsan, kasama yan sa pagiging albularyo eh. Kailangan mong malagpasan yung lagnat na yan. Dahil kasi dyan, mas lalakas yung espiritual na lakas mo. Para talagang mga sayan ano? Para talaga akong si Goku nito. Pwede mong sabihin ganun. Pero ang pinakapaliwanag talaga dyan, yung paggamit mo ng espiritual na lakas at kapag nagkasakit ka, ibig sabihin ito, activated na ito. Pangit naman 'di ba kung pagagalingin ka ng kapwa mo albularyo? Mas maganda kusang gumaling yung katawan mo. Mas magiging maganda ang daloy ng espiritual na lakas mo. Mas madali mo ito makokontrol. Ganun ba? Sige na nga, sabi mo eh. Natawa na lang ako sa pinsan ko noon. At habang may sakit si pinsan, hindi ko naman sinayang yung pagkakataon. Naglibot-libot ako sa Kamaynilaan. Yung mga address ng meat shop na binigay sa amin ni Kuya Bert, isa-isa ko yung pinuntahan. Isa-isa ko yung minanmanan. Kung may pupunta ba doon o wala. Kung magbubukas ba o hindi. Kung dadaan ba doon si Mr. Valdez. Una kong pinuntahan yung sa may Lower Bikutan. Yung una namin pinuntahan. Pero hindi pa rin ito nagbubukas. Pangalawa, doon sa may Tagig. Sarado rin ito. Hindi pa nagbubukas. Pangatlo, doon sa may Pateros. Pang-apat, doon sa may Pasig. Panglima, doon sa may Mandaluyong. At lahat yun, hindi pa talaga nagbubukas. Kompleto na ang disenyo sa labas, pero saradong-sarado ito. Sinusubukan ko namang magtanong sa mga taong nandoon, pero wala daw silang ideya kung kailan magbubukas yung mga meat shop na iyon. Kaya dahil doon, bigo akong makakuha ng impormasyon. Makalipas po ang 2 araw. Bumalik na po sa normal si pinsan. Magaling na po siya. Pinsan, naalala mo ba yung sinabi sa atin ni Enchong? Ano yun pinsan? Ay, nakalimutan mo na nga. Inaya niya tayo. Piesta daw sa kanila. Ay oo, si Enchong. Yung isa ring point guard sa team natin. Yung magaling mamasa ba yun? Oo, yun nga. Oo nga pinsan, naalala ko. Kailan ba yun? Bukas yun eh. Ano, punta tayo? Saan ba yun? Sa Laguna ata? Sa Mayhay? Malapit na raw yun sa may Mount Banahaw eh. Oo nga no. Papaano naman tayo makakapunta dun? May service. Yung coach natin inimbita rin niya, di ba? Di sumabay na tayo. Kinabukasan, nagkita-kita kami ng mga teammates namin kasama po si coach. Kay coach yung van na iyon. Siya din yung driver. Nag-share na lang kami sa gasolina. Ang sese nun, sayang nga lang, hindi kompleto yung team namin. Yung iba kasi mga busy. Yung ilan na may trabaho. At yung ilan na may ginagawa. Pero, nandun yung mga kaklose namin. Kasama na nga doon si Bongbong, pati si Nestor.
Hindi namin kasama si Enchong noon. Nandoon sa Laguna. Naghahanda raw ito. Inaabangan kami. Makalipas po ang ilang oras, narating na rin namin yung probinsya nila Enchong. Sinalubong kami nito. Tuwang-tuwa naman kami. Oh, halina kayo. Kain na tayo. Sakto, tanghalian nun. Liblib na liblib ang baryo nila. Masukal kung sa masukal. Pero napakalaki po nito. Maraming tao doon. Halo-halo din. May mayayaman, may mahihirap, may katamtaman lang. Hindi ko nga inaasahan na may kaya pala ang pamilya ni Enchong. Ang ganda kasi ng bahay nila. Mansyon kung mansyon. Pero may pagka-ancestral house. Hindi mo sinabi, Enchong, big time ka pala. Nako, hindi naman. Hindi naman kami kasing big time nyo ng pinsan mo. Sira ulo, hindi kami mayaman oh. Si pinsan pwede pa. Sus, huwag kang humble. Kinento na sa akin ng pinsan mo na mayaman ang angkan nyo, no? Sira ulo. Kung taga rito ka, anong ginagawa mo doon sa Parañaque? Doon kasi nakatira yung ate ko. Nakikita na lang ako sa kanya kasi doon ako nag-aaral. Mula high school, nandun na ako. Tapos eto, magka-college na ako. Doon pa rin ako. Umuwi lang kami dito kapag bakasyon. Tsaka kapag may celebration. Pero dito talaga kami nakatira. Mula kasi nung mag-work yung ate ko, inaya niya akong doon na tumira para may kasama naman siya. Sinamahan ko na. Tapos yan, naging classmate ko si pinsan mo. Tapos nakilala ko yung mga ka-teammates niya. At eto, magkakilala na tayo. Ganun pala. Oo, tara na, kumain na tayo. Maraming handa sa loob. Ubusin niyo yan ha. Tapos inuman tayo pagkatapos. Yun nga ang pinunta namin dito. Dapat malasing mo kami ha. Siyempre naman. Ang sarap ng handa nila Enchong. Ang pinsan ko naman, osing-osi. OA na kung OA. Amoy niya naman kasing malinis na yung mga handa. Pero todo pa rin sa patak ng kalamansi. Ultimo yung lechon baboy, pinatakan ng kalamansi. Pinagtatawanan na nga siya ng mga kasamahan namin. Pero deadma lang siya. Matapos pong kumain, kwentuhan muna saglit. Tambay lang kami sa may labas, kasama ng ibang mga nagiinuman. At makalipas ang ilang sandali, sa wakas, nilabas na rin ni Enchong yung pinakahihintay namin. Alak. Ang plano namin, walwalan talaga. Kasi bukas pa naman kami uuwi. Nagpaalam naman kami syempre. Tsaka matatanda na rin naman kami. Nagsimula naman kami mag-inom. Kwentuhan, asaran, kantahan. Hanggang sa maya-maya, nagtaka ko. Bigla kasing umambon. Ngunit, maaraw. At doon sa malaking bundok sa likod ng bahay nila Enchong, may narinig akong kakaibang tinig. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Tulungan mo ko. Natulala ako sa malaking bundok. Bumalik na lang ang kamalayan ko nang niyugyug ako ni Louie. Pinsan, uy, narinig mo rin ba yun? Oo. Anong meron? Pinsan, may magaganap na kasal ng engkanto. Umaaraw tapos umaambuno. Pero may mali. Enchong, ano ba yung bundok na yan? Yan yung Mount Banahaw. Bakit? Wala naman. Enchong, ihilang kami ha. Saan ba yung CR nyo? Diyan, pasok lang kayo. 3 yung CR namin dyan. Mamili na lang kayo. Ganun ba? Sige, sandali lang ha. Hinila ko si pinsan. Pero imbis na magpunta kami sa CR, nagpunta kami doon sa may likod ng bahay nila. Sakto, may isa pang gate doon na bukas. At doon sa likod ng bahay nila, may makapal na kabundukan na palagay ko paakit na ng bundok ng Banahaw. Tulungan niyo ako. Tulungan niyo ako. Pero ayoko makasal sa kanya. Pinsan, narinig ko na naman. Ikaw rin ba?
Oo, pinsan. Ano bang meron, pinsan? Sino yun? Hindi ko rin kilala, pinsan, pero palagay ko, isa yung engkanto. Malamang ikakasal siya, pero hindi niya gusto magpakasal. Pinsan, anong gagawin mo? Nanghihingi siya ng tulong, di ba? Eh di tulungan natin. Teka, pinsan, engkanto? Paano tayo lalaban dun? Naalala mo yung isang dasal na pamprotekta? Gamitin mo yun. Yung isa rin tinuro ko yung pang-atake. Kung sakari magkaroon ng labanan, pwede mong gamitin yun. Kaya mong sumalo ng suntok nila at kaya mo ring makapagbigay ng suntok sa kanila. Depende na lang din kung anong klaseng engkanto, pinsan. Maraming klase yan eh. Ang dami pang tanong ni pinsan noon, pero hindi ko na siya inintindi. Mabilis kaming tumakbo doon sa kagubatang yon. At makalipas ang 1 oras, may nakita na kaming mga engkanto. Tipikal silang mga engkanto, itsurang tao, pero umiilaw ang kanilang mga katawan, lalo na yung muka. At kung tama ako, taga-Biringan ng mga ito, mula ito sa lungsod ng mga taong engkanto. Inaasikaso ng mga taong engkanto na yun yung isang dalaga, na palagi ko, isang engkanto rin. Pero sa datingan niya, isa itong diwata. Pinsan, nakikita mo ba yung nakikita ko? Nawala sa isip ko yung pinsan ko. Oo nga pala, kasama ko siya. At hindi ko inaasahan na makikita niya na ang mga engkanto. Ibig sabihin lang, nagbukas na ang kanyang third eye. Pinsan, bukas na yung third eye mo. Sabi ko naman sa'yo eh. Diba, pagkagaling mo doon sa lagnat mo, yan na, saktong-sakto. Oo, yan pinsan, mga engkanto yan. Tulungan niyo ako, tulungan niyo ako. Napalingon sa amin yung diwata. Siya ang humihingi ng tulong sa amin. Ang bala ko noon, magmamasid-masid muna kami. Aalamin namin kung ano yung mga nangyayari. Pero nagulat na lang ako nang yung pinsan ko, bida-bida masyado. Hoy, mga engkanto, pakawalan yung diwatang yan. Nagulat ang lahat. Mas lalo na ako. Yung pinsan ko, akala mo si Eugene, yung sa Ghost Fighter. Ganoon siya kayabang at ganoon kahangin ng mga sandaling yon. Hawak-hawak niya pa nga yung kutsilyong binigay ko sa kanya. Akala naman niya may epekto yun sa mga engkanto. Wala. Napilitan na tuloy ako lumabas noon. Yung mga engkanto naman, natakot. Parang mga alipin lang silang engkanto. Nag-alisan sila. Yung pinsan ko namang bida-bida, nilapitan yung diwata. Ate. Miss. Ano ba tatawag ko sa'yo? Ano? Tara na. Gamit ang kutsilyo niya, tinanggal niya ang tali sa paa at kamay ng diwata. Namangha naman ako sa pinsan ko. Ang tapang niya. Pero sa totoo lang, napakadelikado ng ginawa niya. Sa bagay, hindi ko naman naturo sa kanya yon. Maraming salamat. Napakaganda ng diwatang yon. Walang ano-ano, hinila ng pinsan ko yung diwata. Hinila niya rin ako. Naistatwa kasi talaga ako sa ganda ng diwatang yon. Hindi pangkaraniwan. Ngunit yung pinsan ko, siya ang bida sa kwento ngayon. Talagang siya ang kumokontrol sa amin. Ewan ko. Para kasing nabighani talaga ako sa ganda ng diwatang yon. Ngunit yung pinsan ko, wala. Hindi niya pa ata nakikita yung itsura ng diwata. Ngunit maya-maya lamang, sinampal ako ng pinsan ko. Doon, talagang natauhan ako. Halos matanggal yung pangako. Hoy, pinsan, kanina pa kita sinisigawan na. Ano bang nangyari sa'yo? Pasensya na. Kasalanan ko. Dahil yun sa kapangyarihan ko kaya nahihipnotis mo siya. Teka, bakit hindi ako naapektuhan? Dahil yun sa adikain mo makatulong, pinsan. Una pa lang, yun na talaga ang pakay mo. Kaya hindi ka na naapektuhan ng kapangyarihan ng diwata. Ang galing mo. Pinsan, huwag ka muna manguto. Hinahabol tayo ng kapre. Kasabay nun, nakarinig ako ng mga
malalaking yabag. Muling tumakbo yung dalawa. Sa pagkakataon na yon, sumunod na ako sa kanila. Nakita ko, ang laki ng kapre. Hinahabol niya kami. Teka, Diwata! Sino ka ba? Ako si Anahaw. Isa ako sa mga diwatang nakitira sa bundok na ito. At yung kapre na yan, taga-Biringan yan. Balak nila akong ipakasal sa kanila para masakop na rin ang mga taga-Biringan ng ilan sa parte ng bundok na ito. Teka, ang gulo. Anong Biringan? Anong sakop? Pinsan, saka ka na magtanong. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Pati yung tungkol sa Biringan. Ang kailangan muna natin matabo itong kapre na to. Naalala mo yung dasal na sinabi ko? Oo, pinsan. Makakain natin to. Magtiwala ka lang. Sigurado ka ba? Oo, akong bahala. Pinsan, malaki yan Hindi to biro. Pinsan. Huminto kami ni Louie. Dinasal namin yung pamproteksyon at pang-atake na orasyon. Unti-unti, nakalapit na yung kapre sa amin. Ang laki niya, 8-footer yata. At sa paglapit niya, nakaamoy kami ng napakabahong amoy. Amoy baktol, amoy putok. Agad na dumamba ng suntok yung kapre, papunta sa aming dalawa ng pinsan ko. Ngunit ako, hindi ako umatras. Si pinsan naman ay napapikit. Kung normal na tao ka lang, panigurado, durog ka na nun. Pero ako, nagawa kong salagin ng suntok niya. Gumanti ako ng suntok. Nasaktan ng kapre. At sa pagkakataon na yon, si pinsan naman ang sumugod. Nakipagsuntukan kami sa kapre. Natatamaan niya kami. Nasasaktan din kami. Pero kayang-kaya naming indahin. Ngunit yung mga suntok namin sa kanya, yon ang hindi niya kinaya. Ano? Ipipilit mo pa bang ikasal sa kanya? Hindi na. Hindi na. Aalis na ako. Babalik na ako sa mundo namin. Sabihin mo sa nag-utos sa'yo, huwag na silang lalabas dito. Dahil kami ang makakalaban nila. Tandaan mo yan. Mabilis na tumakbo yung kapre at agad na naglaho. Habang kami naman ni pinsan, hinang-hina, pagod na pagod, lumapit sa amin yung diwatang si Anahaw. Maraming salamat sa inyo. Sa totoo lang, nawawalan ako ng pag-asa kanina. Pero nang makaramdam ako ng presensya ng dalawang mabuting albularyo, hindi na ako nagdalawang isip na humingi ng tulong. Maraming salamat sa inyo. Wala yun. Diyan ka sa pinsan ko magpasalamat. Siya ang nagligtas sa atin. Kung tutuusin, yari na sana tayong lahat Pero mabuti na lang itong pinsan ko. Gumagaling na. Anong pangalan mo? Louie. Maraming salamat sa iyo, Louie. Utang ko ang buhay ko sa iyo. Tumingkayad si Anahaw. Yung sangay naman ng puno, bumaba. Gumalaw papunta sa kanya. Nakakamangha. Pumutol siya sa isang sanga doon at nakita ko na lang, naging korting singsing ito. Isang singsing na kahoy. Hinalika ni Anahaw yung singsing na iyon. At pagkatapos, kinuha niya ang kanang kamay ni pinsan. At sa isa sa mga daliri nito, sinuot yung singsing na iyon. Ingatan mo ang singsing na yan. Isa yung bertud. Tip-tip ng kahoy ang tawag dyan. Kagaya ng nasa kwintas ng pinsan mo. Mapapalakas din yan ang espiritual na lakas mo. Maliit lang na pasasalamat. Sana magustuhan mo. Hindi naman nakapagsalita si pinsan. Matapos nga nun, hinalikan pa siya sa pisngi. Lumapit naman siya sa akin. At pagkatapos nun, hinawakan niya ang kwintas ko. Nag-ilaw ito. Hindi na pala kailangan dagdagan ng lakas niyan. Nag-uumapaw ito. Nasa sayo na lang kung papaano mo gagamitin. Nasa sayo rin kung
Papaano mo makokontrol? Ingatan mo rin yan. Kagaya ko, isang diwata rin ang nagbigay niyan sa'yo. Hindi mo lang siya nakita noon. Ang nakakabad trip po nun, hindi ako hinalikan sa pisngi nung diwatang yon. Naglakad lang siya papalayo at nang tuluyan na siyang mawala, ang huli naming narinig sa kanya, kapag kailangan niyo ng kung anumang tulong, bumalik lang kayo dito. Mag-iingat kayo. Maraming salamat. Tuwang-tuwa ang loko kong pinsan. Ako ay tuwang-tuwa rin naman. Pero nakakainis. Hindi kasi ako nahalikan ng diwata. Bumalik naman kami sa baba. Doon kay Laenchong. 2 oras din kami halos nawala. Oy, saan kayo galing? Pero sa pagkakataon na yon, si pinsan na po ang nagsalita. Pasensya na coach ah. May nakilala kasi kaming chicks eh. Nakipagkaibigan lang kami. Di ba pinsan? Sabay kindat at dila sa akin. Nakakainis talaga si pinsan nun. Nakakainggit siya. Siya lang yung nahalikan ng diwata. Dito ko na muna tatapusin ang kwento, Sir Paul. Sana po nag-enjoy kayo. Hanggang sa susunod na lang po ulit na kwento. Muli, ako po si Edgar, ang probinsyano.